Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay mayroon ituturo sa inyo, lalo na yung mga nagtatanim ng mga gulay ng katulad nitong kalabasa, papaya, basta yung mga gulay na yung ituturo ko po sa inyo, yung mga tanim nyo na katulad ng kalabasa, pagka kinakain ng yung tinatawag dito suso, ito katulad nito. Nung nakaraang gabi, pagbisita ko dito, ilang puno na nakain. Ang kumakain yung ganito. Ayan oh. Di ko alam kung anong tawag diyan sa inyo. Ang tawag kasi dito nila suso. Ayan oh. Kumakain yan diyan sa yung mga kalabasa na yan. Basta yung mga katulad mga itong maliliit pa na papaya, kinakain nila. Ay ang masakit doon, kung kailan malaki na, katulad nito, malaki na to kinain niya yung kuan, talbos, pati mga dahon. Ito yung mga dahon na kinain niya. Ang ginawa ko, nag-imbento ako ng gamot para di na nila makain. Ito ano ko na sili, naggayat-gayat o nagdurog, ilagay ko sa tubig na halos isang puno dito sa aking pang-spray. Sinala ko yung pinagkanawang ko nitong sili. Mas maganda yung maraming sili at mas matapang yun ang kuan. Tapos nung pagkasala ko, ilagay ko dito, inisprehan ko ng paganyan yung mga puno. Yan, na-sprayhan ko yan. Kinainan din to nung isang araw Di na lang yan naubos, gawa siguro galing na doon sa kabila, busog na. Ayan, ilang sanga nakain niya, dahon. Ayan. Gumawa ako ng imbento nitong sili na mga dinurog ko bago inano ko sa tubig. Tapos siyempre sinalaan ko, kasi kung hindi mo naman sasalaan, magbabara dito yan sa sprayer. Ayun, inisprehan ko yan lahat. Ayan, yan ang tagapangain ng mga tanim dito. Kalabasa, tulad ng mga alugbati, kinakain niya nila. Pero pagka nakakita sila ng kalabasa, mas paborito nila. Ayun, may mga inisprehan ko na po yan. Ay titingnan ko kung mayroon silang nakain kagabi. Ayun, parang wala akong napansin nga nakain. Ayaw talaga nila kumain pagka maanghang kasi yan. Wala akong nakita pa kinain mula nung inisprehan ko. Ayan po, ganyan nakalaki yan Ayan, wala. Pati yung daga tumutulong na rin pagkain. Hindi naman lang kinakain, pinuputo lang yung katawan nitong aking maliliit pang papaya. Andito, mayroon siya gingat-ngat dito nung isang araw Ayan. Ay wala na ako nakita na kinainan. Ayaw siguro kasi maanghang. Ayan wala talaga. Ayan, walang nakainan. Ayan. Ay ayaw nila kumagat, siguro na sa amoy pa lang. Ayan, wala. Ito po, ito yung isang gabi, nginat-ngat to ng daga, yung maliit kong papaya na yan. Kaya nag-isip ako ng paraan na para hindi na nilang ngat-ngatin, hindi na nila kainin. Ayan, hanggat dito wala na po ako na pansin, kasi lahat ko to inisprehan kahapon ng hapon. Di ko na nga lang na i-video at nagmamadali ako. Ngayon ko na lang pinakita ito nung isang araw. Kalabasa din to, tingnan nyo po, may mga nginat-ngatan Di ko alam kung magsusuloy pa ito. Ayan
kinain niya ng suso na yun. Marami dito ang suso sa amin area. Ayan. Wala na yata. Wala na akong napansin na nakain. Ito may mga bagong tanim ako dito, hanggat doon meron. Inisprehan ko ito kahapon ng hapon. Kahit maliliit pa, wala akong nakita nga nakain. Ayan po. Yung paborito na suso, yung ganyan palang maliliit. Yan yung kalabasa na maliliit na yan. Paborito nila yan. Ayan. Ayan. Wala na akong nakita nga kinain nila. Na siguro sila maanghang. Yan lang ang paraan sa may mga nagtatanim na kinakain ng daga, yung mga suso na yan na sinasabi. Ito lang ang paraan. Kailangan mayroon kayo ganito. Kahit anong pang-spray, basta mayroon, magdurog kayo ng sili. Mas mainam kung medyo marami yung sili. Durugin nyo, tapos siyempre sasalain nyo bago nyo ilagay dito. Yung walang madadala ng mga buto na sili, kasi kung mayroon madadala ng buto na sili, paglagay dito, magbabara naman yung pang-spray nyo. Yan. Sige po, maraming salamat po sa atin lahat at magandang umaga. Sana po pakishare na rin itong aking video para yung katulad kong nagtatanim ng mga gulayin, kung ano man ang itinatanim na kinakain ng insekto na iyon na suso at saka daga, ay hindi nila kakainin na yung tanim nyo kasi na-sprayhan nyo ng tubig na may sili. Ayun, sige po, magandang umaga po. Mabuhay tayong lahat.